Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Kasama po ninyo ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video talakayan at video analysis. Sa oras na ito ay magbibigay po tayo ng pagpapaliwanag hinggil sa mapang-abuso na ginagawa nitong pamunuan ng House of Representatives laban sa kapwa nila kongresista na nagsasalita at nagpapahayag ng kanyang saloobin at mga paninindigan. And we are referring dito po sa panibagong suspensyon for another 60 days na pag-suspend kay Congressman Kiko Barsaga without salaries and benefits to be given to him. Malupit po ito, no? This is the first time in the history of Congress, lalo na sa House of Representatives, na ang isang aktibo na inihalal ng kanyang mga constituents na kongresista ay nasuspend ng magkakasunod. Halos 4 na buwan na po, no? 120 days na ang ipinataw na suspensyon without salaries and benefits laban kay Congressman Kiko Barsaga. At ang dahilan po ay nagsasalita siya laban sa korupsyon, laban sa involvement ng kanyang mga kasamahan. Hindi po siya nag-aalangan na ibulgar ang malubha na sindikato ng mga korap na mga kongresista. Pati po ang kanyang pag-pinpoint kay Marcos at kila Romualdez bilang pasimuno ng malawakan, sistematiko at organisadong pangungurakot sa pundo ng bayan. So naintindihan po natin kung bakit ganito na lang ang pagkagalit ng mga kongresista kay Kiko Barsaga at even kay Congressman Leandro Libeste sapagkat naibubulgar at naibubuko sila sa harap ng mamamayan. At walang pagkatakot o pag-aalangan si Congressman Kiko Barsaga na gawin po ito nang sa ganon po ay mahimasmasan ang taong bayan na makita nila ganito na pala kalala at kalubha ang kalagayan ng ating bansa. At hindi lang po sindikato sa Malacanang, kundi ang loob ng sindikato ng Congress ng House of Representatives ay bat-bat po ng maraming sindikato na politiko. Hindi po nagugustuhan ng pamunuan ng Kongreso and of course nila Marcos at Romualdez ang ganitong kalakasang loob na kagaya po ng mga congressman like Congressman Kiko Barsaga, Congressman Leandro Libeste. Kaya po sila iniipit. Pero ang nakita po natin dito, ang panibagong pag-atake, ang panibagong panunupil at panggigipit kay Congressman Kiko Barsaga ay isang sinyalis po ng desperado na Kongreso. Dahil pati po ang fundamental na karapatan at kalayaan ng mga miyembro ng Kongreso mismo na supposedly sila po ay nagkakaroon ng matibay na pagrespeto sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan sa malayang pagpapahayag, malayang karapatan sa pagkakaroon ng sariling pag-iisip at paghahayag nito, pinipigilan nila si Kiko Barsaga na gumawa ng mga expose at ng kontrobersyal na mga statements. Yan po ay lantarang pagbaliwala sa tinatawag po na Bill of Rights o Freedom of Expression and Free Speech na umiiral at pinoprotektahan po yan sa ating saligang batas. Kay congressman ka, kay senador ka, governor ka o kaya ikaw ay ordinaryong mamamayan, even kapag ikaw ay presidente, may kalayaan kang magsalita, may kalayaan kang magpahayag. At hindi kumo na kritiko ka ng gobyerno at ikaw ay openly nagkikriticize sa kapwa mo mga miyembro ng Congress sa House of Representatives, ang garantiya ng malayang pamamahayag at malayang pagsasalita ay tatanggalin sa iyo. Whatever rules there may be sa House of Representatives, it cannot supersede the constitutional guarantee and protection provided by the Constitution in terms of the right of Kiko Barsaga and any individual in private as well as public individual. Private, yung mga taong hindi sa gobyerno, public na sa loob ng public office. It does not remove or it cannot override itong rules ng House of Representatives sa garantiya ng saligang batas na may kalayaan sa pagpapahayag, pagsasalita si Kiko Barsaga just like as any other Filipinos, mga kababayan. Hindi po pwede na dahil may rules kayo, ang rules ng Kongreso o ng Senado ay mas mahigit pa at mas mataas sa konstitusyon. Mali po yun. Kritiko man o kaalyado, masakit man pakinggan o swabe pakinggan,
ang mga sinasabi ng isang congressman, ang mga sinasabi ng taong bayan, ang sinasabi ng public official, yan po ay bahagi ng ating demokrasya, bahagi po ng ating saligang batas yan na pinoprotektahan. Kung hindi nyo nagugustuhan ang mga sinasabi ni Kiko Barsaga, you can file cyber libel. You can file libel. You can file whatever complaints in the court na hindi po ninyo gagamitin ang superiority and tyranny of numbers para lamang latiguhin at supilin si Kiko Barsaga sa kanyang kalayaan na i-exercise ang kanyang constitutional and fundamental right to free speech and freedom of expression. Mga kababayan, kung nasasaktan kayo dyan sa House of Representatives, which dapat lang kayong masaktan, yun naman talaga ang dapat masaktan kayo sa katotohanan upang kayo ay lumaya sa poder at kayo ay mananagot sa taong bayan sa inyong kalapastanganan ng poder, pag-abuso sa kapangyarihan at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Dapat lang kayong masaktan sa pagbubunyag ni Kiko Barsaga na ito. So kung nasasaktan kayo, then you can have a reason to do a counter-privileged speech, di po ba? Or mag-file kayo ng kaso sa korte. So that Kiko Barsaga will have his day in court to answer for his exercise of his freedom of speech and freedom of expression. Kung nagmalabis ba siya o hindi, doon nyo dalhin sa korte. Pero huwag nyong tanggalin ang kanyang karapatan na magsalita at magpahayag and then gagapusin nyo siya at lalatiguhin nyo siya ng inyong numero just because you have the tyranny of numbers. Ginagang up ninyo si Kiko Barsaga the way you are also ganging up on Congressman Leandro Leveste. Mga kababayan, kung nasasaktan po ang pamilya ni Congressman Acop dahil binanatan siya ni Kiko Barsaga sa kanyang Facebook, edi sumagot sila at mag-file ng kaso laban kay Kiko Barsaga. Kung nasaktan po si Enrique Razon na napangalanan siya ni Kiko Barsaga, nag-file naman siya ng kaso. Why would you need to oppress and make your dominant control over Kiko Barsaga on the way he should express his thoughts and his opinions and views, which are fully guaranteed under his rights enshrined in the Bill of Rights, yung kalayaan niya sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. At kung may pagmamalabis siya nang may mga nilabag siyang batas, di kasuhan siya. But for you to discipline him on that ground of his exercise of his right to freedom of expression and free speech sa kanyang sariling pananaw at mga pahayag at mga saloobin, ay paglabag po yan sa kanyang constitutional right. At kung may offended parties like Enrique Razon, pamilya ni Congressman Acop, o sino pa mang napapangalanan sa kanyang mga expose, then you do the counter-privilege, magsalita din kayo. O kaya mag-file din kayo ng karampatang cases in court so that there will be a balanced and objective condition para magkaroon kayo ng pananagutang gusto nyong singilin kay Kiko Barsaga in a process of law. Ganon din makakasagot siya at makakapagdepensa ng kanyang sarili. But for you to extend the previously anomalous and oppressive 60-day suspension and now igagawin nyo pang another 60 days again, mga kababayan, this is too much. At ito po ay pagpapakita ng desperasyon o pagiging desperado nila Marcos at Romualdez na kung kinakailangang brasuhin pati ang constitutional rights ng mga kongresista para hindi sila magsalita, kagaya ng ginagawa laban kay Congressman Leandro Leveste at kay Congressman Kiko Barsaga, gagawin ng Malacanang, gagawin po ng Kongreso na puno naman po ng tinatawag nating pagka-sip-sip sa kung ano ang utos ng Malacanang at nila Marcos yun ang masusunod. Naging rubber stamp po sila. So, the issue on the Kiko Barsaga, another 60 days of suspension without salaries and benefits, pangalawanan niya ito, at mukhang ang kanyang patutunguhan nito ay itutuloy ang expulsion laban sa kanya o pagpapatalsik sa Kongreso. Nakakahiya na ginagawa ito ng House of Representatives. Alam natin po, pinapaligiran sila ng mga magnanakaw. Pero hindi nila sinususpend, no? Mabuti na lang po at nahiya na rin siguro itong si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap, no? Kapatid ito ni Congressman Eric Yap,
sa Benguet at dati ring representative ng ACT-CIS na nasasangkot din sa mga kontraktor, nag-resign po siya. No? Pero syempre, ang party list nila, may representative yan. Maiiwan yan. Dapat itong si Congressman Jojo Ang na itinuro din kontraktor, mag-resign na rin ito. Hindi pa nga nila maayos-ayos doon sa Iloilo ang flyover na 5 taon na mahigit ay nilulumot na hindi pa magagamit dahil sa structural problem ng flyover sa Iloilo. So itong si Jojo Ang, dapat sundin na rin po niya ang ginawa ni Congressman Edvic Yap na ito. Si Jojo Ang po ay kongresista ito ng Uswagwa Saag Ilonggo Party List. No? Dapat ito ay umalis na rin sa kapangyarihan. O bakit hindi nyo ito in-expel? Hindi nyo in-expel ang kagaya ni Garjola ay may mga prima facie evidence na nga, no? May probable cause na ng kanyang involvement sa malawakang korupsyon sa iba't ibang infra projects, not just sa flood control. Bakit nandyan pa rin siya? O, di ba? Si Martin Romualdez, ba't ninyo expel? Siya ang itinuturo ng lahat, pati na ang kanyang right hand sa sindikato nila ni Marcos, na si Saldico, itinuturo na mali-maletang pera ang idiniliver kay Romualdez. Why are you not expelling Romualdez? O, di po ba? Dapat ito yung mga priority. Si Romualdez, sila Garjola, sila Momo, tapos ang iba pang mga naiwan sa sindikato nila na nandyan pa, like Benny Abante, yan dapat ang mga tinututukan sa pagbibigay ng disciplinary action. Hindi yung nagsasalita at nag-i-expose ng kung anong mayroong kabulukan ang Kongreso. Sa tingin ba ninyo, naniniwala pang taong bayan, ng pagdisiplina ninyo kay Kiko Barsaga ay makatarungan? Hindi po yan pagdidisiplina. Yan po ay panunupil. Yan po ay paninikil at yan po ay abuso sa kapangyarihan. Nakikita po yan ng mamamayan and people are making their sympathy of support to Congressman Kiko Barsaga. Kahit i-expel po ninyo si Congressman Kiko Barsaga, ang titulo lang at posisyon bilang congressman ang mawawala sa kanya. Pero ang kanyang kabuluhan sa taong bayan ay mananatili pong mataas sapagkat pinili ni Kiko Barsaga na manindigan sa tama at totoo. Manindigan para sa kabutihan at interes ng mamamayan. Laban sa mga magnanakaw, kurakot at buaya na mga miyembro ng Kongreso at mga politikong sangkot sa sindikato ni Marcos at Romualdez. Mas pinili ni Kiko Barsaga ang buhay na iniipit siya at pinipilipit, pinapahiya at tinatapakan ng mismong mga kasama niya sa loob ng Kongreso kaysa naman maging kasabwat siya sa pagtatakip at pagtatabon-tabon sa mga krimen na ang layunin ay panatilihin po ang malawakang korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan. Mas sinasaluduhan po ng taong bayan ang tapang at lakas ng loob ni Kiko Barsaga na harapin po ang panggigipit, panunupil na ginagawa sa kanya. Kaya po, we expect na after 20 or 60 days, malamang po ay pagbabalik ng June at kung magtuloy-tuloy po ang malakas na loob ng pagpapahayag at mga categorical declaration ni Kiko Barsaga against his own colleagues diyan ng mga kawatan at magnanakaw na politikong kongresista, mga kontraktor sa Tibapa, and even against kay Romualdez at kay Marcos, ini-expect natin na baka tutuluyan na nila si Kiko Barsaga na expel from Congress. Well, that is the first, no? Second na yan actually. Kasi may na-expel noon na member ng Congress, elected siya, no, sa Partido Sosyalista ng Pilipinas during the time of, I think, 1960 siguro yon. We're referring to Luis Tarok na naging commander ng Hukbalahap at ng HUK, no, ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon noong World War II at ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas noon, PKP pa. Nanalo po ito na kongresista dahil tumakbo siya and after yun ng pag-surrender na ng HMB, no, na pumunta sila sa parlamentaryong pakikibaka, subalit hindi siya pinaupo, no, itong si Luis Tarok at in-expel, pero may ruling yata noon na i-reconsider at pinabalik po ito si Luis Tarok. Pero maliit na lang po ang nalalabing panahon sa kanyang termino. So kung ma-expel ulit ito si Kiko Barsaga or ma-expel din si Kiko Barsaga, which is sabi ni Kiko Barsaga doon na yun papunta, ito yung pangalawang pagkakataon sa kasaysayan ng ating Kongreso
na mayroon pong hindi pinaupo, hindi pinagpatuloy ang mandatong ibinigay ng mamamayan just because iba po ang kanyang pananaw sa mayoriya ng mga politikong pulpul at sa administrasyong puno ng anomalya at abuso sa pundo at kapangyarihan. Tumutuligsa siya, kaya siya mai-expel at kaya siya dinidisiplina daw dahil ayaw niyang tumigil. Ayaw niyang magpatali sa liig na wag nang ipagpapatuloy pa ang kanyang mga pagbubunyag. Sana wag din pong mangyari ang ganitong kalagayan kay Congressman Leandro Leveste na mag-aalangan na po siya sa pagsasalita at pagsasagawa ng pagbubunyag at matuwid na paninindigan, sapagkat dapat dalawa sila ni Kiko Barsaga, nila Congressman Leandro Leveste, ay dapat nagkakaroon po sila ng suporta mula sa mamamayan for them to continue sa kanilang advocacy na manindigan bilang kabahagi po ng pagtatanggol sa interes at kabutihan ng mga mamamayan, hindi sa interes ng mga magnanakaw na politiko. So saludo kami sa iyo, Kiko Barsaga, Leandro Leveste, lakas ng loob, tibay ng pagtitiwala dito sa inyong ginagawa dahil you're doing the right thing in making a decision of a principled stand courageously, bravely, with principles para sa kabutihan ng ating bansa sa interes ng mamamayang Pilipino laban sa nabubulok na sistema ng administrasyon ni Marcos at nila Romualdez. You made the right choice to side with the people. Sana lahat ng mga politiko ay may ganyang paniniwala at paninindigan na ipapakita hindi lamang sa privilege speech kundi sa aktual na pagtindig sa gitna po ng panunupil at mga panggigipit kagaya ng ginagawa ngayon sa inyo, kay Kiko Barsaga at kay Lian Leveste. Mga kababayan, nagpapakita po ito na ang Kongreso sa kasalukuyan, even the Senate at ang House of Representatives, ay bat-bat po ng numero ng mga swapang at ganid na politikong walang paninindigan, alipuris at tagapagtanggol ng sindikato ni Marcos at Romualdez at tagapagwasak ng buong lipunan at ng mamamayang Pilipino. Sapagkat nakikinabang sila sa pagdambong ng yaman at pagdambong ng pundo na supposedly ay sa taong bayan. Kaya nila ito ginagawa kay Congressman Kiko Barsaga. Pero the more na nagiging desperado, nabubulok ang taktika at mapanupil na uri ng Kongreso ang nakikita ng taong bayan, mas lalo pong umiigting ang galit sa puso at isipan ng mamamayan at ang araw ng paniningil ay darating po upang lubusan ng i-dissolve later on ng mamamayan sa panibagong istruktura ng gobyerno, panibagong pagbubuo ng saligang batas na mawawala na po ang Kongreso, lalo na itong House of Representatives na naging pugad ng napakaraming magnanakaw, durubo at buaya na politikong walang ginawa kundi magpayaman sa sarili, sa kanilang pamilya habang pinagsasamantalahan at inaabuso ang mamamayang Pilipino habang pinipiga ang dugo at pawis mula sa pinaghirapan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng sistematiko, malawakang pandarambong at korupsyon, na ang punong mastermind nito walang iba si Marcos at si Romualdez. Abangan po natin ang iba pang mga kaganapan hinggil dito sa Kiko Barsaga new suspension order at iba pa pong mga pangyayari at pahayag na magmumula sa mga kongresista na ang layunin ay durugin ang karapatan at kalayaan sa pagpapahayag upang manatili ang pagprotekta at pagtatabon-tabon nila sa malagim na krimen ng korupsyon at pandarambong sa ilalim ni Marcos at Romualdez. Magpatuloy ka lang, Congressman Kiko Barsaga. Ang taong bayan po ay niyayakap nila ang ganyang uri ng individual at mamamayan at kongresista na may paninindigan at mayroong lakas ng loob na gumawa ng tama at ipagtanggol ang tama laban sa nabubulok at mga kasamaan ng gobyernong may kapangyarihan sa kasalukuyan. Sa gustong sumuporta po mga kababayan sa ating advocacy campaign, please promote, like, and share our videos, our channel, and our Facebook account na Ka Eric Jeff Celis. Sa Facebook naman po ay Ka Eric Celis YouTube channel sa YouTube. And
Malaking bagay po yan pag nag increase ang ating engagement through your support. Utang na loob ko sa inyo yan, mga kababayan, at nagiging malakas din ang ating advocacy channel. Sa gusto din pong sumuporta, kahit ko konting amount, that is already a big help para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ang ginagamit po natin dyan na GCash line ay ang 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710, Rohilda Celis po para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Maraming salamat for your support and generosity na ipagpatuloy ang pagsusulong ng ating mga video analysis at ng ating channel mismo. Pinapasalamatan ko po yan. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay dito. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Mag-ingat kayo. Ito po si Ka Eric.